afternoon po. Good afternoon po. Good afternoon po. Good afternoon din po. Okay, we must start. So, you're supposed to be 15. 9 lang kayo nandito. So, I will not be adding anymore kasi booking. Okay, pag nag-start na ako, tapos late, yung mga late sila. Ganun din. Yung kumbaga, yung magiging tanong niya sa akin during your visa application is uulit-ulitin lang din para nag-orientation din ako. So right now, I will not be adding any more candidates. Tapos kapag na-drop kayo, I'm very sorry, I will not be adding. Mag-attend lang kayo ng susunod na orientation. Every week, siguro by next week ulit meron ako. Sabihan lang si Ma'am Ida. Pero sa ngayon, kapag na-drop kayo, due to internet connection, I'm very sorry, hindi ko na kayo mai-add. So we will start. Dental ba? Tama. Kung nasa screen, Opo. hello, okay. Opo. Chihuahua. Juarez. Yes po, nakikita. Sige, start na tayo. So, ito po yung Pegatron Mexico. So, I'm just giving you an overview kung ano yung usually may expect nyo po sa Pegatron Mexico. So, ito po ang Pegatron Mexico. So, they are located in Juarez, Chihuahua. So, ano yung life natin in Juarez? So, syempre, may mga cuisine din naman dyan, may mga shops, accommodation and transportation. Accommodation and transportation is provided by the company. So, it's very cozy and spacious apartments ang located in safe communities near cinema malls. So, parang hindi naman kayo masyadong ma-bored. Meron naman naman kayong pwedeng mga puntahan. And then, the transportation po, teka lang po which provided din ng Juarez yan. So, Pegatron Mexico is established in 2002. It's situated in Juarez, Chihuahua State, Mexican-US borders, and it is only 20-minute ride from Juarez City to El Paso, Texas. Wait lang ha. May tawag lang ako sa telepono. So, you will see, magkaiba po ang United States and Mexico ha. Magkaiba sila. You still have to pass through border kung gusto niyo pumunta ng US. And you still need to process your visa sa United States bago kayo makapunta doon. So, kahit malapit na malapit lang sila, hindi po kayo pwede pumunta dyan. Okay, next.
So this is PMX. It was already completed in 2024. So meron silang bagong factory. So basically, kaya sila the Philippines alone. And then, if most of you have experience in Taiwan, so basically, ganyan lang din naman yung makikita mo. In-apply lang nila doon din yung work environment ng companies. So, ano ba itong Mexican work culture? This is what I've been telling you during your interview na okay naman po ang mga Mexicano. They're very friendly, they're very easygoing. Gusto nila very routinary yung task nila. If they are already known kung ano yung mga gusto nilang gawin in a day, yun lang po talaga yung gagawin nila. So, and then they're very particular with work-life balance. And they do overtime, but yung usually during the weekdays, usually during workdays talaga. Pero weekend and holidays, as much as possible, hindi talaga sila pumapayag for yung Mexicans. So, masyado silang mabagal, may mga mabagal na and if there are times na yung mga ina-assign na task sa kanila, hindi po nagagawa nila. Kasi nakakalimutan nila. Kumari, kapag kakatrain mo lang, kakasabi mo lang, ito dapat ang gawin. Maya-maya niya makakalimutan na nila. And then, they love speaking or having conversation with their co-workers. Within the 8 hours or 9 hours na shift nyo, ito yung nangyayari. So, nagiging idle. Parang lumulutang. Nagpo-float ang work ko. So, pero during the interview po sa Mexican Embassy, hindi nyo po ito pwedeng sabihin. Okay? Kasi baka sabihin, parang nilalait nyo naman sila noon. This is the experience lang of Megatron Mexico. Since they are there, nasa Mexico sila, they have to hire Mexican workers talaga. Kasi yun naman po talaga ang rules kapag nagpa-branch out ka sa ibang country. So ano yung usually ginagawa nila? So to blend with their culture. So they learn some Spanish, experience Mexican culture, discover difficulties, optimize, simplifies procedures. So yan na yung ginawa. That's the very challenging ng mga HR. Patiently instruct new techniques and knowledge, follow up advancement, regular error checks, and care for subordinates, manage attendance. So, syempre, since Pegatron is branch out doon sa Mexico, they studied the culture, they studied how people work, and inadapt nila doon. So, meron mga adjustment na ginawa ang HR nila to keep trying and to find better ways to facilitate their work, to learn and to improve. So, ito po ang life accommodation. This is what I'm telling you during the interview. Ito po yung usually itsura ng kanilang accommodation. So, yan, single room, may swimming pool, may mga facilities. Ito pa po, so may parang bahay talaga ang itsura. So you have your own kitchen, yung mga ganyan po, yung mga apartment ang tawag nila dyan usually. So, ito po ang mga apartment na nire-rent nila. Meron tayong apartment 185, Sonoria, Atelier, Veneros, Mission del Sol, Paseos del Bosque, and Villa Serena. So, it is on average mga 30 minutes
since nasa desert kayo, baka mas lalong ang dami yung gagawin na pwedeng makaisip kayo ng mga iba-ibang pwedeng gawin. So ito, they make sure that yung mga apartment nila is surrounded by mga department store, hypermarkets, cinemas, supermarket, pharmacy, and meron and hospitals din yan po. Medyo malapit-lapit din po sa mga hospitals. So, you don't have to. And then, ito po yung meals nila. I think you're free with one food during your meal pala. One meal during your, your shift. So, usually, ang ino-offer nila dyan, mga Mexican food. Pero yung mga Asian foods po, available naman for the cleaning po. Since Mexicans are very particular with holiday and events, nag-comply din po ang nag-adapt. Nag-adapt din po ang Pegatron dyan. So, meron silang mga ganyan. If a holiday party sila, mga ganyan, mga events nila doon. Aside from Halloween, they also do Christmas live concerts. Yeah, Christmas decorations. And then, what are you going to expect regarding the climate? So, I believe these are extreme weather sila kasi pwede ang summer average nila is as high as 35 degrees Celsius and lows of 21 degrees Celsius. While for the winter, yung high average nila is 14 degrees Celsius with lows of 0 degrees Celsius. So meron silang mga snowfalls occasionally between January and February. Bihira silang magkaroon ng ulan. Pero yun nga lang, ang kalaban nyo usually is yung kalaban nyo dyan is yung lamig. Pero in general, so makikita dito, so usually, so January, February, nagdi-negative talaga sila. So, pagdating ng May, dyan na, nagsastart na silang uminit. And then by October, magdi-negative ulit. So, yun po ang kalaban niya usually. So, since tayo naman nasa tropical country, medyo sanay na kayo sa weather ng init. Kasi dito nga, di ba, nagpo-40 din. Nagpo-40, ganyan, minsan pwedeng mag-reach na ng 50, pero sa kanila basically is nagde-negative din. Okay, so tourism. Ito naman, so pinapakita lang dito kung ano mga pwede niyong puntahan din. Kung madami kayong pera, or gusto niyong mag-unwind, ayan, pwede kayo pumunta dyan. Yun nga lang, magastos yan. Pag medyo matagal na kayo, saka na lang kayo mag-ganito-ganito, mag-travel. And I believe this is, kailangan nyo rin ng flight papunta. Hindi yan yung by bus lang na katulad dito sa Pilipinas. May mga pupunta na kayo ng beach by bus lang or by land lang. Pero pag mas maganda talagang gusto nyo, mag-air. Kailangan yung mag-airfare. Pero pag dito, ayan, I believe this one also, kailangan yung sumakay ng aeroplano dyan bago kayo makapunta. So, these are also El Paso attractions. So, meron naman din silang mga attractions sa, yan, yung mga Hustle Downtown, Outlet Shopping, Zoo Park, theaters, White Sand, Canal Park, ayan. So, you all know that Mexico are drug-den country. So, madami silang, they're prepared naman, madaming mga securities dyan. So, it is easier for you to ask help. Ang lang dito, syempre, kapag it's easier for you to ask help, pero pag may nangyari sa inyo. Pero pag kayo po ang may ginawa, mas mahirap
Okay, para lang hindi na makulong yung Pilipino doon, ang ginawa na lang ng company is pauwi na lang dito. Kasi doon, kahit iniimbestigahan kayo, under investigation kayo, nakakulong pa rin kayo. So, yun lang po mahirap. Kaya sana, huwag nang gumawa ng hindi maganda po doon. Mag-ingat din po tayo. Biruin mo yun, lalaki siya, tapos may nag-complain ng sexual harassment sa Meksikano pa. So, ang hirap niyan. Ang hirap po. Kaya, kung hindi buo ang loob nyo and you feel like gagawa kayo ng ano doon, ng hindi maganda, huwag na lang po tayo umalis. Okay, so PMX medical care, so provided yan. So ito po yung mga hospitals na malapit sa inyong apartments, and enrolled din naman kayo as staff ng Megatron Mexico. You are enrolled in the Mexico Public Social Health Insurance or yung IMSS. So frequently asked questions. What are the working hours in PMX? 3 shifts, Monday to Friday, 9 hours, and then paid ang overtime. So how do staff go to work? So yan nga, may pickup service na provided. So this one, di naman na obligatory sa Mexico ang mga mask, so you don't have to wear that. Yung ID badge at work, syempre, you need to wear the badges para sa mga clock in and clock out. And then, so that you can also pass all entrances by presenting the badge. So how do you receive the salary? So usually ito, weekly rates kayo. Mexican peso. Sinabi ko na yan sa inyo na ang offer po ng employer is nasa around 14,000 Mexican peso. So via bank transfer po yan. Pagdating nyo doon, i-apply na yung banko nyo doon. So ito rin po, isa sa mga pinagmamalaki nila is yung mga benefits na makukuha nyo. So may mga bonuses yan, birthday bonus, Christmas gift, and all. Yan po, I just discussed this, that you are enrolled in the Mexican Social Health Insurance or yung IMSS. You will be receiving trainings on your first day of work. And then, there's also chance of promotion kasi meron sila mga performance appraisal. So, usually, in general po, they are using the English language. But since may Spanish doon and Filipinos, madali sa mga Pilipinas na mai-adapt yung language nila ng mga Spanish. Kasi nga, syempre, meron tayong mga hiram na words from them. So, ito po, I think they made this around 2022 or 2023, they made this. So, yung colleagues pa lang doon is nasa around, mga Filipino pa lang na working there in PMX is around 60 Filipinos. And then we were able to send 26 candidates last year, plus 11. So, mga nasa na yan, 80 plus, 90 plus. So, yun yung nila. Yun yung dami ng mga Pilipino doon. So, hindi kayo talaga ma-homesick. Yun nga lang, baka maturuan kayo ng mga kung ano-ano, ng mga matatagal na doon. Huwag muna kayo magpadala. Okay, if I encounter any problems in Mexico, so very active naman po yung HR labor relations nila. Pag may mga problema po, ang kumakausap sa amin is si Sir Jason Mercado. Siya yung isa sa mga nag-interview sa inyo. Okay, the end. Do you have any questions po? Questions? May questions ba? You need to, Wala? Wala po, ma'am. Okay, kailangan mag-take down notes po. Please lang. Kasi kapag nagtanong kayo sa akin we will be proceeding with the visa application, yung mga step-by-step
procedure. Please Ma'am. take down. Ma'am, sorry for late. May question po. Ano po? Yung po dun po sa briefing for documents po. Bali, ma'am, dito po sa utility bill for confirmation of reserve. Ma'am, darating ako dyan o wala pa ako dyan? Sige po, ma'am. Okay, so dito muna tayo sa visa application. I want you to take down notes. Kasi if, for example, during your visa application, kapag kayo na yung mag-visa, mag-set ng appointment for visa schedule. Tapos, yung mga tanong nyo is na-discuss ko naman during orientation, hindi ko kayo papansinin talaga. Dahil paulit-ulit, nahihirapan na rin po ako na paulit-ulit mag-explain. Kaya ako nagagawa ng orientation po para ano po. Para ano kayo, malaman nyo. In advance at may chance kayo to study it. So ito po, this is so kayo po mag-apply ng visa, schedule nyo for interview sa Mexican Embassy. Kasi kung kami po ang gagawa niyan, kung kami po kasi ang gagawa nito, is mas matatagalan kayong kumuha ng schedule. So I'm telling you right now po na agawan po yan. Agawan po tayo ng schedule. Agawan po yan. Hindi lang po kami ang nag-hire ng Pilipinas papuntang Mexico. So madaming agency pa kami. So medyo agawan talaga yan. Ang gagawin nyo lang po is, if for example wala ng slot, is check lang kayo ng check. Check lang kayo ng check kung may mag-open. Kasi for our first batch of NUTs na yun nga, di ba sabi ko sa inyo, kailangan ng NUT number. So, ina-apply ng employer yan, NUT number. Ngayon, kapag receive nyo na yung NUT number from us, so pwede na kayo mag-register for the appointment. Pag nag-register kayo, yung first batch namin na merong NUT numbers na nirelease namin, I think in end of May, ang nakuha nila yung schedule is August. However, so yun na yun, may August sila, no? However, dun po sa siguro mga second batch or third batch namin na release, may nakuha sila ng July. Ibig sabihin, merong nag-cancel ng schedule and then they were able to open up the July schedule. So, yung tatlong yun na ng July, I think that was July 7 and July 8. So, approved na po ang visa nila. So, hopefully, within this week, this month or by August, makaalis na rin sila. So, ganun lang kadali. Once na ma-approve kayo niya, makakaalis at makakaalis kayo. Okay, so yan. Pupunta kayo dito. Step 1 is you have to go to this website. And then you're going to change your language into English. Then once na so pag na-change nyo yan, although hindi pa rin lahat ng words is changed into English, hindi pa rin siya translated into English. So pag meron kayo naka-encounter na Spanish at hindi nyo maintindihan, pag Google Translate na lang po. Kasi kung itatanong nyo pa yun sa akin, ganun lang din naman ang gagawin ko. Google Translate ko lang din yan. So yung oras na naghihintay kayo ng sagot ko is umaandar. Sayang. So, ang gawin nyo po, i-Google Translate nyo na lang. So, may mga internet naman kayo. Kasi hindi naman kayo makakakuha ng schedule nung wala kayong internet. And then next is, you have to create your account. Yan.
ito yung makikita nyo. So dito, since ang tanong, ito po yung madalas na tinatanong sa akin. Ito, yan. Yung father's last name and your mother's last name. I know there are people here who are married. Kaso nga lang, hinihingi po talaga kasi is father's last name and mother's last name. So yun na lang po muna ilagay nyo. Father's last name and then mother's last name. Pero, kailangan, ang naka-indicate, pero you have to be mindful kasi kung ano yung mga nababasa at kung ano yung hinihingi na information. Kailangan makita po sa appointment nyo yung kung ano yung nasa passport na pangalan. But here kasi sa creating account, ang tinatanong kasi father's last name and mother's last name. So, wala naman nakalagay na spouse. So, i-register nyo na yan after. Register. Pagka-register, you go, mag-verify po kayo sa email. Mag-verify po kayo. Magsisend yan ng link. Please lang, huwag po kayong gagamit ng cellphone. Pag nag-create kayo ng account, kasi mas mabagal po ang bandwidth niyan. Tandaan nyo po, madami kayong nag-aagawa ng schedule. So, ibig sabihin, madaming nagre-register. So, kapag ginamitan nyo po yan lang ng data lang, or ng internet, or wifi lang, mahihirapan talaga kayo mag-proceed sa susunod. So, pag ganito po, mag-verify kayo. Pag nag-verify, check nyo sa email address nyo yung link from the embassy. So, dun kayo, i-click nyo yung link, and then, para mapunta kayo ulit dito sa page na to. And then, you're going to indicate your email and password. Then, start na kayo ulit. So, next is, punta kayo, mag-click nyo na yung schedule na yan. Pagkatapos, ito po. So, dito yung unang indication kung meron kang schedule or wala. So, check na yan. Magsiselect kayo dyan. Pilipinas, Estado, Manila, Opisina Consular Manila. So, dapat yan po ang lalabas. So, granted na meron tong schedule, tapos yan ang lalabas. Titingnan nyo rin po yung nyo po muna yung itong tramites disponibles. So, pag nakita nyo may visas dyan, and then passport ordinaryo, basta may visas, siguro may chance po na may schedule. Pero pag wala kayong nakikitang visas at passport ordinaryo lang ang nakalagay, ibig sabihin walang schedule. So, that's first indication na wala tayong schedule for visas. Second indication, na puno na po ang slot if hindi nyo to nakikita. Itong address po ng embassy. So, nandito yan. Ayan. So, if the office is not displayed in the office catalog, it is because it is currently unavailable. So, it means we fully book na sila for the whole month. Now, if granted na mayroong schedule and nag-proceed kayo, ito po yung makikita nyo. So, yung translation yan is office confirmation. You must confirm the office since all the information captured will be evaluated with the parameters of the selected office. Once confirmed, will not be able to change between offices during the entire appointment creation process. Do you want to carry out your procedure at this office? Click mo accept. Next is, ito pa isa po. Itong CURP, hindi tayo provided yan, okay? So, wala tayong CURP. Kasi tinatanong ako niyan lagi, ma'am, hinihingi yung CURP. Wala nga tayong CURP. So, hindi nyo, kung may question dyan, if you have CURP, yes or no, always
Okay, so ito na. Ito na yung information nyo. So dito nyo na ilalagay yung makikita nyo sa passport. Yung primer apelido. Primer apelido yung inyong surname, and then yung segundo apelido is your middle name. So yan. Yan po yung information. Hingin ulit yung information nyo. Okay? And then, you will verify it. Verify. No. And then, continue. So dito, meron pa nagtatanong sa akin talaga kung no ba talaga daw. Sure daw ba ako na no? Okay? So ito po kasi yan. Ang interpretation po nito is kung meron kayong passport from Mexico. Hindi naman po kayo Meksikano. So hindi kayo magkakaroon ng passport kay nila. So kaya no yan. Okay? No po yan. Verify, no. Ina-no nyo muna, then i-verify, and then i-continue nyo. Po, isa pa. Type of visa. So yan, i-check na syempre visa, di ba? And then i-add nyo na. Yung agregar, add yan, and then continue. Pag hindi kayo makapag-proceed, wala na pong slot, ibig sabihin. Kaya pag nakapag-proceed, so may chance pa po na meron tayong visa appointment schedule. Okay, ito pa po itong isa pa po na madami masyadong tanong sa akin. So there are two types of visas. Visa sin permiso del INM, saka yung visa con permiso del INM. Visa sin permiso, saka visa del con permiso. Di ba po, may naantay tayong number. Ang tawag po is NUT. Ito, NUT. So, ano po dapat ang pipiliin between visa sin saka visa con? Ayan, sa tingin nyo. Visa con permiso del INM. Visa con permiso. Okay, very good. So yan ha, visa con permiso po. Bakit visa con permiso? Kasi nga, hihingiin yung NUT number. Ang ibig sabihin po niyan is work permit. Work permit niya yan. Ngayon, itong visa sin permiso, ang ibig sabihin niyan, ito po, naka-indicate pa kung ano ang ibig sabihin ng visa sin permiso. Visitate sin permiso. Ibig sabihin, tourist po yan. Tourist. So hanggang kapag kayo, nagmamadali kayo, napindot nyo, visa sin. Sige, nandoon na tayo, nagmamadali kayo, na-confuse kayo. Visa sin permiso pa rin yung nilagay nyo. Tapos hindi kayo hiningan ng NUT. Dapat doon, alam nyo pa lang na mali na yung ginawa nyo. At mali yung choice na sinelect nyo. So ano dapat? Ito po ang pinaka-save dyan, visa con permiso del INM, kasi meron kayong mga NUT. So meron dyan, sasabihin sa akin, ma'am, sabi yung gano'n, working po yung sinelect ko, working. Pero hindi ako nag-type ng NUT. So doon pa lang, alam ko ng mali na hindi tama. So yun yung mga indication po na mali yung selection. Pero kapag wala po sa drop-down o wala sa choices ang visa con permiso, ang ibig sabihin po nun, wala po tayong slot. Ubus na, ibig sabihin. So dito sa choices na to, dito, yan, pag kunwari ito, yan, dito, wala pa rin yung, wala sa selection nyo yung visa con permiso, ibig sabihin walang slot. So hindi huwag na kayo mag-proceed. Huwag na po tayo mag-proceed. So continue na lang yan.
Next, ayan na. Tapos makikita nyo na po yung mga available slot. So, ito po yung palatandaan ko kapag tama yung na-select nyo rin. Isa pang palatandaan na tama yung tamang type ng visa yung na-select nyo. The first 2 weeks, that's the first day until the 15th, 15 is allotted for work permit o yung visa con permiso. Okay, but ang nakuha ng schedule is from the 16th hanggang the end of the month, pang visa, pang visit visa po. So meron mga, makikita ko, actually ako, kapag, yes ma'am, meron na akong pero madaming nagaganyan, sasabihin sa akin, no, may schedule na po ako. Siyempre, excited naman ako, nakakuha ng schedule. Tapos makikita ko ang schedule August 19. Ano yun? Visa con o visa sim? Po kayo, August 19 yung schedule niya. Visa con permiso po ba yun o visa sim permiso? Visa sin permission. Yun, visa sim permiso po yun. Ibig sabihin, it's a tourist visa application. So, dito lang tayo. So, first 2 weeks of the month. Doon lang po yung nyo. Yun yung palatandaan nyo na tama yung inyong na-select. Na-select nyo na, pag turari may schedule kayo, ganyan. And then, ito na po. Pa-finalize na yan. Pagka-finalize, ito pa po ang isang madalas kong marinig. Sabi daw sa akin, guys, ito po yung pinadala namin sa inyo is guidelines lang. Okay? So, example lang to. So, yung porket nakalagay po dito is visa sin permiso del INF, ito na yung pipiliin nyo. Mali po. Kaya nga ako nagpapaulit kasi visa con dapat ang lalabas dyan sa service na yan. Dito sa service na yan, kailangan naka-indicate visa con permiso. Dapat ang nakalagay dyan sa under service. Okay? Yes? May question? So, ito po, dito po ita-download nyo. Kailangan makita ko po ang downloaded. Yung downloaded na Kasi doon ko makikita kung tama ba yung pangalan nyo o hindi. Kailangan kasi pareho sila nung nasa passport. So, ita-download nyo yan, ipiprint nyo rin kasi kailangan nyo rin po yan i-present sa embassy. Okay po? May tanong? Yes po, ma'am. Ha? Question po, ma'am. Ano po yung Certificate mo, wala talagang middle initial. Opo, ma'am. Proceed daw walang, try mo mag-NA, ma'am. Sige po. Hindi naman sila masyadong particular sa pangalan dito, pero yung mga walang middle initial. Pero this is the first time that I will encounter application sa Mexico. Hindi ka